Si Jesus ang ating bukang liwayway. Siya yung pinakaunang liwanag na nagningning at nagbigay ng pag-asa sa ating mga buhay. So pag-aralan po natin yan, The Light Has Dawned. So tutuloy po natin yung ating series patungkol po sa Emmanuel, God with Us. Ito po yung pangalawa sa huli nating devotion para sa series na ito. So tinalakay po natin yung The Coming Prince, The Humble Ruler, The Savior and Lord, The Divider of Time, The Emmanuel, God with Us, at ngayon po, The Light Has Dawned. Yung liwanag po ay dumating. Siya po yung pinakaunang liwanag. Pag sinabi po natin bukang liwayway, yung pinakaunang liwanag sa umaga. So yung verse po na ating tatalakayin, magmumula po sa Matthew chapter 4 verse 16. Sabi po rito, the people living in darkness. Katulad po natin, no? Dati namumuhay tayo sa kadiliman. Have seen a great light until one day, nakilala natin yung liwanag ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi rito, on those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. Ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Now, ito po ay parte ng isang prophecy. Nagmula po ito sa Isaiah chapter 9. Propesya po ito ni Prophet Isaiah 700 years before the birth of the Lord Jesus Christ. So, tingnan po natin yung kabuuan ng verse. Sabi po rito sa verse 12, when Jesus heard that John had been put in prison, he withdrew to Galilee. Leaving Nazareth, he went and lived in Capernaum, which was by the lake in the area of Zebulun and Naphtali, to fulfill what was said through the prophet Isaiah. So sabi po kasi ni Prophet Isaiah sa Old Testament, yung Zebulun daw, tsaka yung Naphtali, ito yung lugar na doon sa northern part of Israel. Diyan magsisimula yung liwanag at diyan nga po nagsimula yung ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. Diyan sa Galilee of the Gentiles, the people living in darkness. So, bigay ko po sa inyo yung background. Ito po yung itsura niya, no? Ito yung the 12 tribes of Israel. Long time ago nung pinaghatian ng 12 tribo yung bayan ng Israel, after silang lumaya sa pagkaalipin sa Ehipto, dito sila nagpunta. So dito po sa Naphtali and Zebulun, dito po nagsimula yung ministry ni Jesus Christ dito sa Capernaum, dito sa lugar na yan. Now, nung nagpropesya si Prophet Isaiah, ito yung mga panahon, punta natin muna yung mapa natin, no? Ito yung, ng panahon na ito, yung pinakamakapangyarihang bansa o imperyo ng panahon na yon ay yung Assyria. So, yung Assyria, ginawa nila, sinasakop nila yung mga karatig bansa rito. At dahil nga nagrebelde yung bansang Israel sa Diyos, yung bansang Israel, nahati yan sa dalawa, Northern Kingdom and Southern Kingdom. Yung Northern Kingdom, dito sa, ito po nakikita niyo pong lake na yan, Galilee yan. Ito po yung unang sinakop ng Assyria. Tapos yung mga tao po rito, dineport, pinalayas. At pinalitan ng mga bagong tao na iba't ibang lahi. Kaya yung mga nakatira po dito, yung iba pure Jews, yung iba mga halo-halo na yung lahi, no? Merong half-bred, merong half-Jew, half-Gentile. Kaya po, marami po rito mga Gentiles o mga hindi mga Hudyo. So, ang nangyari po dyan sa lugar na yan, mix-mix na rin. Pati mga Diyos-Diyosan, mix-mix na rin, no? At they're really living in darkness. Talagang kadiliman. Nung hindi pa sila sinasakop ng Assyria, kadiliman na. Nung sinakop sila ng Assyria, mas lalo naging madilim. Ang dami ng mga Diyos-Diyosan. Now, yung mga nakatira po rito, yung lugar po na yan, Naphtali and Zebulun, ito po yan, Naphtali and Zebulun, sila yung unang sinakop ng Assyria. At sila po ay naging alipin ng Assyria. Sila po yung unang, kumbaga, dinaanan, sinakop ng Assyria, yung Northern Kingdom na yan. Pero dyan rin po nagsimula yung pagsakop ng Panginoong Jesucristo, dyan po nagsimula yung ministeryo ng Panginoong Jesucristo. Dyan po nagsimula yung mga taong nakakilala sa Panginoong Jesucristo at pinalaya sa kanilang mga kasalanan. So ito po yung katuruan natin ngayong umaga. Jesus is the light of dawn. Yung mga tao po rito namubuhay sa kadiliman.
normal lang na nasa dilim. Parang tayo, normal lang namumuhay sa kasalanan. Until one time nakilala natin ang Panginoong Jesucristo. Siya yung pinakaunang liwanag na nagpakita sa atin na marumi pala tayo, nagkasala pala tayo, ang dami pala nating ginawang mga kasalanan laban sa Diyos. Kasi naliwanagan tayo. Nagliwanag ang Panginoong Jesucristo sa atin, naliwanagan ang ating isipan, naunawaan natin yung ating estado at kalagayan sa harapan ng Diyos. Nagsimula tayong magsisi sa ating mga kasalanan at napalapit tayo sa ating Diyos. Siya po yung bukang liwayway ang ating Panginoong Jesucristo. Jesus is the light of dawn. Para po tayo mga nakatira sa Zebulun and Naphtali, Galilee of the Gentiles. Sabi po rito, ito po yung term, no? Galilee of the Gentiles, the people living in darkness, have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. Para po tayong kagaya ng mga taga-Zebulun at Naphtali na namumuhay sa kadiliman until dumating ang Panginoon Jesucristo sa buhay natin, naliwanagan tayo. Jesus is the light of dawn. Ano pong ginawa sa atin ng Panginoon Jesucristo? Point number 2. Jesus reveals truth against lies. Alam niyo po, nabubuhay rin tayo sa kasinungalingan, hindi lang sa kadiliman. Kasinungalingan na everything is okay, everything is fine. Maraming mga tao nabubuhay sa mundo, parang sayang-saya lang sila, happy-happy lang, pero hindi nila alam mapapahamak pala sila. At yung kapahamakan natin, pang walang hanggan. Nakakatakot mga kapatid, na haharap ka, mamamatay ka, lilisan ka sa mundong ito na wala kang Kristo sa buhay, na wala kang tagapagligtas. Haharap ka sa Diyos, haharap ka sa hukom, tapos wala kang tagapagligtas, wala kang tagapamagitan, wala si Kristo sa buhay mo. You will face it alone. You will face judgment alone. Kaya nakakatakot mga kapatid. Yung mga samantalang maraming tao nabubuhay sa mundo, happy-happy lang, gawa lang ng kung ano ng mga kasalanan, happy-happy sa kadiliman. Kasi pag nasa dilim kasi mga kapatid, ang bilis gumawa ng mga masama. Kasi pag tinapatan mo ng liwanag, ayaw mong gumawa ng masama kasi nasa liwanag ka kitang-kita Kaya maraming tao ayaw sa Panginoong Jesucristo. Gusto nila malayo sa ilaw para malaya ang gumawa ng masama. Pero nung dumating ang Panginoong Jesucristo, He reveals truth against lies. Na someday we will face the Lord. We will face judgment. Someday mapapahamak tayo pag wala ang Panginoong Jesucristo. Pinakita talaga sa atin ang katotohanan na tayo'y makasalanan. Ganun po yun Nung dumating ang liwanag, nakita natin, natapatan tayo ng ilaw, nakita talaga natin yung totoong estado at kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Masakit ang nakatotohanan na tayo'y makasalanan at hiwalay, malayo sa Diyos, namumuhay sa kadiliman. Katotohanan yun Once na nakita mo yung katotohanan, magsisimula ka na magsisi, Lord, nasa kadiliman pala ako. Puro kasalanan pala yung ginagawa ko. Lord, forgive me. At doon ka magsisimulang lumakad sa katotohanan. Jesus reveals truth against lies. And number 3 po, Jesus has victory over darkness. Once ang Panginoong Jesucristo dumating sa buhay mo, kailanman ang kadiliman ay hindi magwawagi sa Panginoong Jesucristo. Kung totoo na ang Panginoong Jesucristo ay dumating sa ating buhay, siya yung bukang liwayway na nagliwanag sa atin. At kung totoo na Panginoong Jesucristo yung tinanggap natin sa ating mga buhay, magkakaroon ng pagbabago sa ating mga sarili. Hindi lang po sa sarili natin, pati sa pamilya natin, magkakaroon ng liwanag. Magkakaroon ng kaayusan. Makikita natin yung mga mali sa relasyon natin, mali sa relasyon sa asawa, relasyon sa anak. Makikita natin mga mali natin sa pamilya. At magkakaroon din ng kaayusan. Ang problema kasi, pag hindi mo na-identify yung problema, hindi mo masusolusyonan. Kaya kailangan mo ng ilaw Kailangan mo ng liwanag para makita mo kung ano yung problema. At makikita mo ang solusyon pala ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya po, application number 1. Be a follower of Jesus. Be a follower who walks in the light. Sabi po ng aklat ni Juan, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Sabi ni Panginoon Jesucristo, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman
lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Kung ikaw ay sumunod sa Panginoong Jesucristo, sabi rito, hindi ka na kailanman lalakad sa kadiliman. So, be a follower who walks in the light. Maging follower tayo ng ating Panginoong Jesucristo na sumusunod sa liwanag. Again, pag ikaw natapatan ka ng ilaw ng Panginoong Jesucristo, ayaw mong gumawa ng mali. Kasi nasa tama ka na eh. Ang taong nagtatago sa liwanag, lumalayo sa liwanag, sila yung gustong-gustong nagmamahal sa paggawa ng masama. Gustong-gustong gumawa ng masama. Siyempre, hindi ka gagawa ng masama sa liwanag eh. Yung expose ka, kailangan sa dilim. Kaya po tinawag tayo ng Panginoong Jesucristo bilang kanyang mga tagasunod para mamuhay sa liwanag. Point number 2, do not live in a lie of being a Christian while living in darkness. Maraming mga tao kiniklaim, Christian ako. I'm a Christian. Yan yung religion ko, no? Maraming ganun eh. Parang it's about religion. No, it's not about religion. It's not about label Christian. Hindi ganun yun eh. Do not live in a lie of being a Christian while living in darkness. Hindi mo pwedeng sabihin na Christian ka, pero namumuhay ka sa kadiliman. Christian ka, pero yung gawain natin pag mag-isa lang tayo, o kasama yung girlfriend o yung boyfriend, hindi na Kristiyano. Sabi po dito sa 1 John chapter 1 verse 6, if we claim to have fellowship with Him, kung sinasabi natin na may pakikiisa tayo sa Diyos, we are one with God. Nasa liwanag na tayo. If we claim to have fellowship with Him, and yet walk in the darkness, we lie. Nagsisinungaling lang tayo. Kaya ang isang taong nagsasabing Kristiyano siya, pero nasa kadiliman, ang sinasabi ng verse na ito, ang translation na ito ngayon, nagsisinungaling ka lang. No? Huwag mong lokohin yung sarili mo. Hindi mo pwedeng sabihin Kristiyano ka tapos pinapamuhay mo kadiliman. Namumuhay ka sa kadiliman. If we claim to have fellowship with Him and yet walk in the darkness, we lie. Niloloko lang natin ang ating mga sarili and do not live out the truth. Kung sinasabi nating tayo may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. So do not live in a lie of being a Christian while living in darkness. Hindi mo pwedeng sabihin si Kristo nasa buhay mo, nasa liwanag ka na, pero ang pinapamuhay mo ay buhay sa kadiliman. Kaya kung meron man sa atin namumuhay sa kadiliman, kailangan natin magsisi at manumbalik sa ating Diyos. Point number 3 po, bring others to the light. Tayo po na nakasumpong sa liwanag ng Panginoong Jesucristo, tayo po ay may tungkulin na akayin din yung ating mga kapamilya, mga mahal sa buhay, mga kaibigan, na lahat tayo mapunta dun sa liwanag ng Panginoong Jesucristo. Kaya po, responsibilidad natin na yung sarili natin, naliwanagan tayo ng Panginoong Jesucristo, natapatan tayo ng ilaw ng Panginoong Jesucristo, damay natin, asawa natin, mga anak natin, mga kaibigan natin, para isang buong pamilya natin nasa liwanag ng Panginoong Jesucristo, lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Yan po talaga yung magiging kaligayahan natin once we walk in the light as a family, kasama yung mga kaibigan, kasama yung mga kapitbahay. Bring others to the light. Huwag po tayong sakimin. Huwag po nating sakimin yung ilaw. Kaya mo sabi ni Jesus Christ na we are the light of the world. Tapos sabi niya, walang ilaw, walang tao na yung ilaw ilalagay mo sa ilalim ng parang palanggana or basket. Tatakpan mo ng ganyan. Hindi mo pwedeng sakimin yung ilaw eh. Ang ilaw, itinataas yan para magliwanag sa paligid. So, tayo daw po ay ilaw ng mundo. Bakit? Kasi sumasamba tayo at sumusunod tayo sa tunay na ilaw, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nagiging ilaw din tayo. Pati yung ibang tao nakakilala sa Panginoong Jesucristo dahil sa liwanag. Kaya ang ganda ng yung liwanag, karugtong niyan yung pagpapaliwanag. No? So, nakita mo yung liwanag, ang ating Panginoong Jesucristo, ipaliwanag mo sa iba yung Panginoong Jesucristo para magliwanag din yung kanilang mga buhay. Para po sa ating discussion, why should we be aware of the lie that we can be both in Christ while living in darkness? Samahan niyo po ako sa panalangin. Lord Jesus,
Thank you for being the light of dawn, revealing truth and bringing victory over darkness. You guide me with your light and expose the lies that led me astray. Help me to walk in your light every day and live a life that reflects your truth. Keep me from living a lie, claiming to follow you while staying in darkness. Instead, lead me to shine your light to others so that they may see your love and grace. Strengthen me to be bold in sharing your truth with the world. I trust in you, my light and my Savior. Amen and amen. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.